Halina, Kuya Jesus, halina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito. Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Hello mga bata! Excited na ba kayo sa araw ng Pasko? Dapat magalak tayo mga bata sapagkat tayo ay nasa huling linggo ng ating paghahanda sa pagdating ni Kuya Jesus. Isang linggo na lamang ay Pasko na. Sana tayo ay nakapaghanda ng tama ayon sa hinihingi sa atin ngayong panahon ng Adyento. Bakit? Sapagkat si Kuya Jesus na ating hinihintay ay darating na bilang Panginoon na tagapagligtas. At sa kanyang pagdating, hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa kanyang muling pagbabalik. Tayo ay mapabilang sa kanyang pagliligtas. Sa Ebanghelyo, pinapaalala sa ating muli kung paano ang Panginoong Jesus ay dumating sa mundo bilang tagapagligtas. Hindi mawawala dito ang malaking papel na ginampanan ng kanyang inang Berheng Maria. Siya ang babaeng tinutukoy na inihula na noon pa man ni Propeta Isaias. Sabi niya, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ipinaglihi ni Berheng Maria si Kuya Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihang Espiritu Santo. Kung kaya si Kuya Jesus ay banal at tunay na anak ng Diyos. Si Jose naman, bagaman hindi niya tunay na ama, ay tinanggap siya bilang kanyang tunay na anak. Sinamahan niya si Maria at inalagaan at minahal si Jesus bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Jesus ang ipinangalan sa kanya sapagkat ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ay nagliligtas. Ayon sa turo ng simbahan, ang Diyos ay nangako ng isang tagapagligtas. Si Jesus bilang ating tagapagligtas ay nagliligtas sa lahat ng masama at mga kasalanan mula noon hanggang ngayon. Kaya naman, pinaghahanda tayo sa kaligtasang hatid ni Kuya Jesus sa ating panahon. Hindi sa mga panlabas na paghahanda lamang gaya ng pagbili ng mga bagong damit, mga laruan at pagkakaroon ng masasarap na pagkain, kundi sa pamamagitan ng sumasampalataya sa Kanya at isabuhay ang Kanyang mga turo at aral. Sina Maria at Jose na kanyang mga magulang ang pinakamagandang halimbawa na unang tumanggap at sumunod sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos ay natupad ang ipinangakong tagapagligtas, si Kuya Jesus.
Ito rin ang paanyaya sa atin ngayon mga bata sa huling linggo ng Adbyento. Kaya naman sa ating paghahanda ay napakahalaga ang pagiging masunurin at pagtitiwala sa Diyos upang tunay na masasabi natin sa ating sarili na handa na nating tanggapin si Kuya Jesus at sasabihing, "Halina, Jesus, halina." Mga bata, nais niyo bang tanggapin si Kuya Jesus sa inyong buhay bilang tagapagligtas? Ang hamon na ito sa atin ay maipapakita sa araw-araw sa pamamagitan ng una, magdasal araw-araw. Ang pagdadasal ay isa sa magandang paghahanda na magpapatibay sa ating pananampalataya sa Kanya. Tinuruan tayo nitong maging mapagpakumbaba at umasa sa kaligtasang hatid niya sa atin. At pangalawa, maglingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa tulad ng mga gawaing bahay, pagtulong sa may sakit, pagbibigay ng pagkain sa pulubi, pagpapatawad sa mga nakakagalit o nakakaaway at maglingkod sa simbahan.